481. Bang! Si Dustin at ang barkong pandigma sa ilalim ng kanyang mga paa ay itinapon pabalik sa parehong oras na tumama sa lupa, libo-libong milya ang layo at gumawa ng dalawang malalaking hukay sa lupa. Bush! Si Dustin at ang barkong pandigma ay tumakbo palabas sa dalawang hukay na kanilang natagpuan. Napaka-awkward ng kalagayan. Takabutihang palad. Kapwa si Dustin at ang barkong pandigma ay hindi masyadong nasaktan. Di tulad ng ibang killing machine. Mukhang napakatalino ng halimaw na ito. Ang kanyang lakas ay katumbas ng isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. I'm no match for him now, kaya kailangan ko agad ng escape plan. Naramdaman ni Dustin ang higanteng halimaw mula sa libo-libong milya ang layo at nagkaroon ng matinding pagkabalisa. Masyadong nananakot ang higanteng halimaw na ito para hawakan niya. Sa kanyang imahinasyon. Kahit na narinig niya ang tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang North Dragon Badlands. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Dustin na magkakaroon ng ganoong nakakatakot na halimaw sa North Dragon Badlands. Boom! Gumalaw! Ang higanteng halimaw. Na libo-libong milya ang layo. Gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at walang humpay na hinabol si Dustin. Tila hindi siya titigil hanggat hindi niya napatay si Dustin. Walang pag-aalinlangan. Ninanipyela ni Dustin ang barkong pandigma at tumalikod na tumakbo ng walang pahinga. Bukod dito, maaari lamang siyang tumakas patungo sa pangunahing lugar ng North Dragon Badlands, kaya talagang limitado ang kanyang ruta sa pagtakas. Pinipilit din ng higanteng hayop na pumunta sa likuran ni Dustin. Sa napakabilis na bilis mula sa likuran. Arg! Ang sakit talaga. Sa kabilang panig ng North Dragon Badlands. Si Derek at ang dalawang matandang demonyo ay napapaligiran din ng maraming halimaw. Na gustong pumatay sa kanila. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang napakalaki at napakalakas na halimaw. Sa ilang paggalaw, nahulog ang makapal na buntot nito. Na nabasag ang isa sa mga matandang demonyo sa tinadtad na karne. Agad siyang namatay ng malungkot sa lugar. Mabilis na tumakas si Derek at ang isa pang demonyo. Ito ay lampas sa kanilang kakayahan at sila ay talagang natakot. Bush! Patuloy na minamanipula ni Dustin ang barkong pandigma. Na lumilipad palayo sa kulay abong-ambon sa pinakamabilis niyang makakaya. Takabutihang palad. Ang barkong pandigma ng Tangklan ay talagang mataas ang kalidad at napakabilis. Hindi siya naabutan ng higanteng halimaw sa loob ng maikling panahon gaya ng kanyang inaasahan. Ang barkong pandigma ay nagpatuloy sa pagpunta sa pinaka-core area ng North Dragon Badlands. Tere sa labas, tumigil ka nga dyan. Ang dambuhalang halimaw ay umungal at ang kanyang boses ay lumakas sa sobrang lakas na maging ang barkong pandigma ay yumanig ng malakas. Ngunit walang lakas ng loob na tumigil si Dustin. Hindi siya handang makita kung ano ang mangyayari kung titigil siya. Masyadong nakakatakot ang higanteng halimaw na ito. Kung nakipag-away siya sa kanya, malamang na nasa mortal na panganib siya. Kaya, kinailangan ni Dustin na kumagat ng bala at desperadong tumakbo patungo sa core area. Mas gugustuhin niyang tumakbo, kaysa tumigil at harapin ang kahihinatnan. Lalong nagngangalit ang halimaw. Umaatungal na parang kulog ng mapagtantaw niyang walang balak tumigil si Dustin sa lalong madaling panahon. Patuloy ang pag-ungol ng galit sa buong lugar. Bilang karagdagan sa napakalaking halimaw. Maraming iba pang mga halimaw ang sumugod patungo sa Dustin na parang tubig sa karagatan sa isang bagyo. Nagsimulang gumalaw ang buong North Dragon Badlands. Malakas na yumanig ang buong lupa na para bang tinamaan ng malaking lindol. Sa oras na ito, ang lahat ng mga nilalang na dumating upang tuklasin ang sinaunang Celestial World at naghahanap ng mga pagkakataon ay nagulat sa ingay na nagmumula sa North Dragon Badlands. Napakaraming figure ang dumating sa gilid at tumingin sa direksyon ng North Dragon Badlands. Na natatakpan ng mga ulap ng kulay abong-ambon. Nag-iisip sila kung ano ang maaaring maging sanhi ng nakakatakot na ingay. O Diyos ko! Napakaraming kulay abon na fog na tumakip sa buong North Dragon Badlands. Iyon ay indikasyon ng isang tanda ng panganib. Sinasabi na ang North Dragon Badlands ay isang napakasamang lugar. Hanggat lumilitaw ang kulay abong fog. Malaking gulo ang susunod.
Ito ay hindi lamang makakaapekto sa North Dragon Badlands, kundi pati na rin sa buong Ancient Celestial World. Damn it, this time. Malaki na talaga ang problema namin. Malas daw tayo. Ang kulay abong fog ay lumitaw sa North Dragon Badlands. Hindi magandang senyales yun. Let's go. Mukhang kailangan na nating umalis agad sa Ancient Celestial World. Maliban na lang kung gusto mong mahuli sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. Sa loob ng ilang sandali, mahigit kalahati ng mga nilalang na dumating upang tuklasin ang sinaunang Celestial World ay gumamit ng kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at dali-daling umalis. Pumunta sila rito upang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Hindi ipagsapalaran ang kanilang sariling buhay. Mas alam nilang lahat kaysa manatili sa isang lugar na hindi naligtas. Siyempre, may ilan din na naglakas loob na manatili at dahil sa curiosity. Gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Sa parehong sandali, sa pangunahing lugar ng North Dragon Badlands, mayroong isang napakahiwagang lugar. Sa lugar na ito, mayroong isang napakasinaunang nayon. Ang mga bahay sa sinaunang nayon ay gawa sa bato. Ang mga bahay na bato sa lumang nayon ay itinayo sa isang simple at magaspang na estilo, na malapit sa kalikasan. Sa sandaling iyon, daan-daang taga-nayon ang abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain gaya ng dati. Isang malaking grupo ng mga bata ang tumakbong parang cheetah sa nayon. Nagtatawanan at naghahabulan. Masaya silang naglalaro sa isa't isa. Parang isang napaka-ordinaryong nayon sa kabundukan. Biglang itinulak ang isang kahoy na pinto na gawa sa kahoy na panggatong mula sa isang bahay na bato sa nayon. Isang matandang lalaki ang sumugod na parang tinulak palabas ng pinto. Itinaas ng matanda ang kanyang mga tenga para makinig ng mabuti sa isang bagay. Mukhang may nangyayari sa North Dragon Badlands. Ungol ng matanda habang nakikinig ng mabuti. Mukhang naka-activate ang trapong array. May aksidente bang nakapasok? Nag-iisip na sabi ng matanda. Nakasimangot siyang nakatayo sa labas ng bahay na bato. Kung ganoon nga, iniisip ko kung gaano kalakas ang nanghihimasok na ito. Kahit ano pa ang sitwasyon. Hindi ako susuko kahit maliit ang posibilidad. Kung aaminin natin ang pagkatalo, ang angkan natin ay mananatili dito habang buhay. Mataimtim niyang bulong. Taglay ang matibay na pasya. Pumunta siya sa isang lumang templo sa nayon. Sa pamamagitan ng paraan na ito ay itinayo at idinisenyo. Bagaman maliit, tila ang templo ay umiral ng matagal. Sa harap ng templo ay may dalawang matayog na haligi. Ang nasa kaliwa ay nakaukit ng dragon. Ang haligi sa kanan naman ay may nakaukit na elepante sa istruktura nito. Sa itaas ng templo ay may mga anino ng mga dragon at elepante na lumilipad sa buong lugar. Na parang sila ay talagang buhay. Ang mga silhouette ay may primitive at savage na aura sa loob ng mga ito. Kasama sa mga anino ang mga ron at mga simbolo na lumulutang. Na lahat ay nauugnay sa mga dragon at elepante. Naghintay ang elder sa labas ng templo. Pagkaraan ng ilang sandali, 4 na matatanda ang pumasok at sumama sa kanyang presensya. Sabay silang tumayo. Napansin mo ba na ang trapong array ng North Dragon Badlands ay na-activate na? Dapat ay may nanghihimasok na hindi sinasadyang nakapasok sa North Dragon Badlands. Nagulat ang elder na unang dumating sa templo. Oo, nakuha ko na ang atensyon ko. Na-activate na talaga ang trapong array. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Davy. Pero hindi ka pa ba sumusuko? Maraming beses na natin itong pinagdaanan. At sa bawat pagkakataon ay nabigo tayo. Banggit ng matanda na nakasuot ng puti. Come on, Ludacris. Gusto mo bang manatili na lang dito ang clan natin ng tuluyan? Matigas na tanong ni Davy. Of course not, but Ludacris trailed off. His face obviously troubled. Para sa wakas ay malaya na ang ating angkan. Hindi natin dapat isara ang anumang pagkakataong darating sa atin. Dagdag pa ni Davy sa kanyang argumento. Anong sabi nyo guys? Tanong ni Davy. Kumonsulta sa iba pang matatanda na nakikinig sa usapan. Tama ka. Hanggat may pagkakataon, gaano man kaliit, dapat nating subukan. Nagkatinginan ang iba pang matatanda at tumango bilang pagsang-ayon. Kung ganoon,
Dapat nating buhayin ang altar at payagan ang tagalabas na iyon na makapasok. Payo ni Davy. Agad na sumugod ang mga matatanda sa loob. Sa gitna ng templo, may nagliliwanag sa silid. May isang lumang altar na kumikinang. Lahat sila ay umikot sa altar at nakakross ang paa sa paligid nito. Binibigkas nila ang ilang mga chants habang gumagawa ng mga formula gamit ang kanilang mga kamay. Habang ginagawa nila iyon, dinurog nila ang altar. Kung ano ang hitsura nito. Nagsasagawa sila ng ilang sinaunang seremonya ng ritual. Sa kalaunan, ang mga dagandong mula sa mga dragon at elepante ay patuloy na maririnig sa buong paligid. Nayanig ang templo. Sa labas ng asol, isang malaking dragon at isang elepante ang lumabas sa templo. Tumingin silang dalawa sa langit at umungol. Na nagpanginig ng husto sa langit. Bush! Bush! Habang ginagawa nila ito, ang dragon at ang elepante ay pumailan lang sa langit at nawala sila sa hangin. Samantala, sa pangunahing lugar ng North Dragon Badlands, ang barkong pandigma ay sumusulong sa ilalim ng kontrol ng Dustin. Ang buong paligid ay nababalot ng kulay abong fog. Boom! Ang mabigat na higanteng halimaw ay sumugod upang habulin si Dustin. May 10,000 halimaw ang sumusunod sa likod nito na parang alon na humahampas. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Naramdaman ni Dustin na nasa likuran niya ang mga humahabol sa kanya. Naalerto siya nito at natarante siya. Sobra na ang nangyari. Paano ko sila maaalis? Dustin murmured thoughtfully. Nagsimula na itong maging istorbo para sa kanya. Matapos makatakas ng ilang oras, naisip ni Dustin na siya ay nasa gitna ng North Dragon Badlands. Ano yan? Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata upang makita pa ang gitna ng makapal na abuhing fog. Natulala siya sa nakita. Nasa harap niya ang 8 matayog na steles na napapalibutan ng makapal na ambon. Ang 8 napakalaking steles ay tila inayo sa isang tiyak na paraan. Isang madiskarteng paraan upang makasunod sa kanilang mga tuntunin. It seems that they are arranged based on the 8 diagrams. Tansya ni Dustin habang halos sinusukat niya ang distansya sa pagitan ng mga steles. Sa labas, walang takas. Isang higanteng halimaw ang pumasok at nagmarcha patungo kay Dustin. Ang ibang mga halimaw na kasama niya ay hindi kasing develop ng siya. Ang iba sa kanila ay nakaprograma lamang upang pumatay. Iba ang higanteng hayop na siya ay matalino at naiintindihan niya kung paano mag-isip ang mga tao. Tama siya. Inarang ng 8 steles ang dinadaanan ni Dustin. Sa mga gigil ng ngipin. Ninanipyela ni Dustin ang barkong pandigma para itulak pasulong. Sinusubukang makalusot sa pagitan ng 2 malalaking steles. Bang! Biglang umikot ang espasyo. Nahihilo si Dustin. Sa isang iglap, siya ay nakulong sa gitna ng 8 malalaking steles. Ang 8 higanteng steles ay nakatayo roon habang naglalabas sila ng isang mabigat na kapangyarihang panunupil. Ang enerhiya sa pagitan nila ay bumuo ng isang hola, na ikinukulong ang espasyo sa loob nila. Sa pagtatangkang palayain ang sarili mula sa kulungan na ginawa ng mga steles. Itinulak ni Dustin ang barkong pandigma pasulong. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay hindi gumana. Sa halip na sumulong, napilitang umatras ang barkong pandigma. Ilang beses sinubukan ni Dustin. Ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Pakiramdam niya ay may ginagawa siyang imposible. Damn it, nakulong ako dito. Sumingit si Dustin. Tinanggap ang kanyang pagkatalo. Boom! Ang mga nangyari pagkatapos ay mas nakakagulat. Ang higanteng halimaw, kasama ang kanyang mga tagasunod, ay sumugod sa 8 steles. Bang! 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 Ang mga hayop ay umungal at sinugod si Dustin. Tumakbo ka. Bakit hindi ka tumakas? Inakusahan ng higanteng halimaw. Tinutuya si Dustin habang umaatake sila. Kung ano ang tila. Tinitingnan niya ang kanyang biktima na nahulog sa bitag. I'm doomed, isip ni Dustin. Nag-aalala na siya sa sitwasyon niya. Baka ito na ang katapusan ko. Dagdag niya. Nagpatuloy ang mga alulong ng galit. Maraming halimaw ang sumugod kay Dustin. Mamatay. Si Dustin, syempre, ay hindi uupo at maghintay para sa kanyang sariling kamatayan.
Inilabas niya ang kanyang pot of chaos at pinaga niya ang kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos, iwinagayway niya ang palayok para tamaan ang kanyang mga kaaway. Sa isang kisap mata, ilang daang halimaw ang agad na nagkapira-piraso. Bush! Bush! Inilabas ni Dustin ang kanyang demonic avatar at ang god-killing puppet para tulungan siyang labanan ang mga halimaw na umaatake sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga pag-atake ni Dustin ay nakamamatay. Ginawa niya ang lahat ng kasanayan sa martial art na kanyang ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Dustin na may ilang malalakas na halimaw din ang umaatake sa kanya. Nang salakayin siya ng ilang mas malalakas na hayop, hindi na nagtagumpay si Dustin. Ang god-killing puppet at ang demonyong avatar ni Dustin ay humarap sa ilang kakilakilabot na halimaw at hindi nila natalo ang mga ito. Ang dambuhalang halimaw naman na namamahala ay pasimpleng nakatayo at nanunood. Hindi man lang siya gumalaw kahit isang pulgada. Siya ay malamang na isang pinuno ng mataas na katayuan. Siya ay nagmamasid kung ang kanyang mga nasasakupan ay maaaring ibagsak ang tagalabas. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, naubusan siya ng pasensya. Sa labas, salubungin ang iyong kapahamakan. Angal niya at nagmarcha patungo kay Dustin. Nadurog ang puso ni Dustin. Napakalakas ng halimaw para mahawakan ko. Malungkot niyang naisip. Noon lang, may nangyaring hindi inaasahan. Dalawang malalaking dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Ang ugong ay nagpabalik kay Dustin sa kanyang katinoan. Biglang, out of nowhere, isang higanting dragon at isang higanting elepante ang lumitaw mula sa kung saan at lumibot sa paligid ng Dustin. Boom! Ang dragon at ang elepante ay parehong sumugod sa dambuhalang halimaw ng walang humpay. Mabangis na lumaban ang tatlo nang hindi tila natatapos ang pagpapakita ng lakas dahil lahat ng tatlong hayop ay may pantay na lakas. Ano ang nangyayari ngayon? Natarante si Dustin sa eksenang nagaganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bakit biglang sumagip sa akin ang dalawang hayop? Damn it! Mga bobo kayong mga barbaro. Tatapusin ko kayong lahat. Umungal ang dambuhalang halimaw. Ang higanting halimaw ay gumawa ng galit na dagandong na yumanig sa buong lugar at nilipol ang anumang dumarating sa kanyang daraanan. Bagamat mayroon siyang nakapangangilabot na kapangyarihan. Ang malaking dragon at ang higanting elepante ay pare-parehong hindi kapani-pani walang makapangyarihan kaya hindi sila naapektuhan ng nakakatakot at nakamamatay na mga tunog na pana-panahong inilalabas ng higanting halimaw kapag nagagalit. Dahil ang tatlo sa kanila ay nasasangkot sa isang matinding labanan. Patuloy silang naglalabas ng malalakas na alon ng enerhiya na naging sanhi ng pagbagsak ng karamihan sa espasyo sa kanilang paligid. Napakalakas ng kanilang enerhiya kaya napilitan si Dustin na umatras upang maiwasang matamaan ng impact. Brrr! Ang iba pang mga halimaw ay umuungal habang paulit-ulit nilang sinunggaban si Dustin. Si Dustin, ang god-killing puppet at ang kanyang demonyong avatar ay patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw na patuloy lamang na nagpapabata at dumarating muli. Good thing is, isang higanting dragon at isang malaking elepante ang nagpakita at ngayon ay nasa likuran na nila. Kung hindi, walang paraan na nakaligtas ako sa kaguluhang ito. Sigurado akong mamamatay na ako ngayon. Pag-iisip ni Dustin. Kamusta ka na, human boy? Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses sa soul sea ni Dustin. Ano iyon? Sino ang nakikipag-usap sa akin sa tiwangwang na lugar na ito? Natarante si Dustin at galit na lumingalinga sa paligid upang hanapin kung sino ang nagsasalita ngunit walang nakitang bakas ng anumang buhay na nilalang. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maramdaman ang kanyang paligid. Ngunit walang natuklasan. Boy! You can't perceive me. Don't be scared. Kahit hindi mo ako nakikita. Please listen to me first. Medyo luma ang boses. Tila ito ay pag-aari ng isang matanda. Sige po sir. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Mukhang walang masamang intensyon ang taong ito. Kung hindi man ay kung makakausap niya ako nang hindi ko alam kung nasaan o kung sino siya. Maaari niya akong atakihin ng ganoon kadali. Naisip niya, anak. Nakulong ka sa isang sinaunang makapangyarihang hanay. Kaya imposibleng makaalis ka rito gamit ang sarili mong lakas.
Alam ko kung gaano katalino ang sinaunang trapong array dahil medyo matagal na kaming nakakulong dito ng aking mga miyembro ng clan. Boy, kung gusto mong makaalis dito, kailangan mong makipagtulungan sa akin at sa aking mga tao para gabayan ka namin palabas. Sabi ng matandang boses, ikaw at ang iyong mga tao ay nakulong dito ng eksakto kung gaano katagal. Tanong ni Dustin, habang naririnig niya ang matandang boses na nagsalita. Lalong bumigat ang puso ni Dustin. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin ay napakahirap para sa akin na makaalis dito ng mag-isa. Naisip niya na nakakunot ang noo. Oo, matagal na tayong nakakulong dito kaya nawalan tayo ng oras at ang dami ng taon. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Binata, may pagkakataon pa tayong makaalis dito. Bagamat itong sinaunang trapong array ay napakatalino at napakalakas, mayroong isang paraan na maaari itong masira. Pagkatapos ng mga taon ng pagmamasid, ang aming mga miyembro ng clan ay gumawa ng solusyon. Gayunpaman, ang hanay na ito ay partikular na ginawa para sa aming lahi. Nangangahulugan ito na walang sino man sa aming mga miyembro ng clan ang makakasira sa array. Upang masira ang sinaunang hanay na ito, kailangan nating makipagtulungan sa isang tagalabas upang gumamit ng isang espesyal na paraan. Binata, dahil hindi mo sinasadyang nakapasok dito, nakatadhana kang tulungan kaming masira ang hanay. Paliwanag ng matandang boses, I see. That makes sense. Kaya, ano ang kailangan kong gawin? Ano ang dapat kong gawin upang masira ang array? Paliwanagan mo ako. I can start to work on it right now. Ani Dustin. Matapos malaman kung ano ang gusto ng misteryosong tao sa kanya. Gamaan ang loob ni Dustin. Malinaw na wala siyang masamang plano laban sa kanya at gusto lang niyang makipagtulungan sa problema ng isa't isa. Huwag kang magmadali. Maglaan ng oras. Binata. Una kailangan mong pumunta sa aming lugar. Dahil iyon lang ang paraan para ma-access mo ito. Ang sinaunang trapong array na ito ay isang matigas na knot na basagin at hindi masisira sa maikling panahon. Hindi na kailangang mag-alala o magmadali. Sabi ng matandang boses, kailangan kong pumunta sa iyong lugar. Natigilan si Dustin. Oo, nakatira tayo sa isang maliit na mundo. Ang pasukan ay nasa espasyong napapalibutan ng 8 higanteng stelas. Mayroon kang napakaikling window ng oras. Kailangan mong hanapin ang pasukan at pumasok sa ating mundo sa loob ng 2 oras. Kung hindi, ikaw ay nag-iisa at nangangahulugan iyon na ikaw ay nasa panganib. Ang mga totem ng aking angkan. Ang malaking dragon at ang dambuhalang elepante ay kayang pigilan ang napakalaking halimaw ng higit sa 2 oras. Pagkatapos nito ay tiyak na magagapi sila ng higanteng hayop. Sa oras na iyon, kung hindi mo pa rin nahahanap ang pasukan sa maliit na mundo, papatayin ka ng napakalaking halimaw. Sabi ng matandang boses, hindi kaya. Paano ako magtatrabaho sa loob ng maikling panahon? Naghahanap ng isang pasukan na hindi ko pa nakikita. Natigilan si Dustin. Sir, I will try my best. Ngunit hindi mo ba masasabi sa akin ang eksaktong mga coordinate kung saan matatagpuan ang pasukan? Tanong ni Dustin. Gusto ko, ngunit ang problema ay ang sinaunang trapong array na ito ay napakalakas na naitago nito ang pasukan ng maliit. Mundo at patuloy itong lumilikha ng mga ilusyon. Bagamat matagal na tayong nabubuhay sa maliit na mundong ito. Kaya kailangan mong hanapin ito ng mag-isa. Binata, ibinigay ko sa iyo ang bawat impormasyon na mayroon ako. Ngayon ay maaari ka nang magsimula. You'd better find the entrance in 2 hours. Or else. Paliwanag ng matandang boses, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap ay nawala na ang boses niya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras. Agad na sinimulan ni Dustin ang paghahanap sa espasyo para sa anumang bagay na kahawig. Isang pasukan. Lamingga-lingga siya sa paligid habang ginagamit ang kanyang espiritual na kahulugan at spatial na kapangyarihan upang suriin ang nakatagong maliit na mundo sa loob ng 8 stelas. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagsisikap ng matalim na paghahanap, wala pa ring nakita si Dustin. Walang iba, kundi ang makapal na kulay abong fog at maraming halimaw sa loob ang 8 stelas, samantala. Sa kabilang dako,
May nayon sa nasabing maliit na mundo. Ta sinaunang templo sa silangan ng nayon. 5 matandang lalaki ang nakaupo na nakakross ang paa sa tabi ng altar na may seryosong pag-uusap na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mukhang hindi mahanap ng taong lalaki ang pasukan sa mundong ito. Sabi ni Ludacris. Ang matandang nakaputi habang nanginginig ang ulo sa pagkabigo. Ang 8 trigram stela array ay napakatalino at napakalakas. Mahirap hanapin ang pasukan sa pamamagitan ng formation na iyon. Paano mahahanap ng isang tao lamang na binatilyo ang pasukan sa maliit na mundo at sa pamamagitan ng isang napakalakas na hanay? Ito ay isang wishful thinking lamang sa aming pagtatapos. Masyado yata tayong umasa sa bata. Sabi ng isa pang kalbong lalaki sabay buntong hininga. Oo. Sa ngayon. Maraming tagalabas na mas may karanasan at mas matanda kaysa sa kanya ang nakulong sa hanay na ito. Tinulungan namin sila at pinahanap ang pasukan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakalampas sa array. Sa aking opinyon, ang taong ito ay walang pagbubukod. Malapit na siyang patayin ng napakalaking halimaw. Sabi ng nakatatandang kulay abo. Napaka-unfair ng buhay. Pinanghawakan natin ang pag-asa. Na balang araw ay makakaalis tayo dito. Ngunit nauwi tayo sa pagkabigo ng paulit-ulit. Talaga bang makukulong tayo sa sinaunang hanay na ito magpakailanman? Gayuma ba natin yan sa buhay? Sabi ni Davey na ayaw tanggapin ang resulta. Sa kabilang banda, hindi sumuko si Dustin at naghahanap pa rin ng pasukan sa maliit na mundo sa loob ng 8 stelas. Gayunpaman, wala siyang ginagawa. Progreso. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay kasing lakas ng karamihan sa mga master sa Immortal King Realm. Higit pa rito, siya ay sensitibo sa kalawakan dahil nalinang at nakabisado niya ang spatial power. Sa kabila nito, nabigo pa rin si Dustin na mahanap ang pasukan. Halatang ang pasukan ay well protected by the array. Munting Infinity Beast, lumabas ka at subukan ito. Baka matulungan mo ako. Pinitiwan ni Dustin ang maliit na Infinity Beast at hiniling na tulungan siyang hanapin ang pasukan. Si Dustin ay mahusay sa spatial power, habang ang maliit na Infinity Beast ay kapansin-pansin sa time power. Nagtulungan silang hanapin ang pasukan sa pag-asa na ang kanilang mga kapangyarihan ay magpupuno sa isa't isa. Gayunpaman, wala silang nakitang anumang palatandaan ng pasukan. Halos lumipas ang 2 oras. Laking gulat ni Dustin nang makitang hindi man lang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod ang dambuhalang halimaw. Sa halip, lumaban siya ng higit at mas matapang. Na napilitang umatras ang malaking dragon at ang higanting elepante. Mukhang mananalo ang halimaw gaya ng sinabi ng matandang boses. Naisip ni Dustin. Damn it, dito na ba talaga ako mamamatay? Parang hindi naman. Tumanggi akong tanggapin ito bilang aking kapalaran. Ayaw mamatay ni Dustin. Biglang may sumagi sa isip niya. Teka, baka pwede ko to subukan. Magagamit ko ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Bulong ni Dustin. Ang mata ng Ghost Dumb Ancestor ay may kakayahang makakita sa anumang bagay sa mundo. Walang makatakas mula rito. Nakuha ni Dustin ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor mula sa East Mainland sa Divine Continent. Matapos gamitin ito ng ilang beses, nalaman niyang medyo nakakatakot ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, mabilang na beses lang niya itong ginamit. Nilaibat ni Dustin ang universo at nagkaroon ng maraming kamangha-manghang pakikipagsapalaran. Sa panahong iyon, nakolekta niya ang higit at mas malakas na mga trump card. Dahil marami siyang pagpipilian, hindi siya palaging gagamit ng isang magic treasure ng masyadong mahaba. Sa ibabaw nito, ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor ay inilipat sa gitna ng mga kilay ni Dustin sa pamamagitan ng puwersa. Kakailanganin siya ng oras upang lubusang isama sa mata. Dahil dito, hindi madalas gamitin ni Dustin ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Dahil wala na siyang pagpipilian sa sandaling ito. Naisip niyang magagamit niya ito. Sa kanyang isip, isang gintong kidlat ang kumislap sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang patayong mata ang dahan-daang lumitaw. Ang mata ng Ghost Dumb Ancestor ay tila may kakilakilabot na kapangyarihang mahika. Sa sandaling lumitaw ito, ang liwanag sa nakapaligid na espasyo ay nagsimulang masira. Masira ang anyo at lumamon sa mata.
Biglang nagdilim ang buong kalawakan. Ang pangatlong mata ni Dustin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay unti-unting lumiliwanag. Ito ay napuno ng kasamaan, kadiliman, lamig at isang walang katapusang takot. Ano ito? Sa di kalayuan. Galit na umungal ang higanteng hayop nang mapansin ang kakaibang tirek na mata ni Dustin. Siya ay halos matakot sa kamatayan. At isang nagbabala na damdamin ang bomb-alot sa kanyang puso. Nagtaas ng mata si Dustin at tumingin sa paligid. Kitang-kita niya sa malayo ang maliliit na bagay na kanina pa niya hindi napansin. Napakaganda nito. Tila ang Eye of the Ghost Dome Ancestor ay maaaring mag-dissect at mag-analyze ng kahit anong space ng napaka-meticulously na hindi ito nakakaligtaan ng kahit isang speck. Well, parang mas lalo akong sama-sama sa Eye of the Ghost Dome Ancestor. Mas nagiging kapaki-pakinabang ang mga function nito. Sobrang nasiyahan si Dustin sa performance ng Vertical Eye. I think I can see something that look like what I may be looking for. That is definitely the entrance to the small world. Nagulat si Dustin habang nakatingin sa malayo. Sa malayo, may mga espesyal na spatial wave na patuloy na lumilitaw sa isang napaka-espesipikong lokasyon. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang napaka-banayad na space ripple sa posisyong iyon na lumilitaw sa pagitan. At isang napakakubling spatial teleportation power ay ilalabas. Alam ni Dustin na sa lahat ng mga aktibidad na nangyayari doon. Ito ay dapat na pasukan sa maliit na mundo. Sa sorpresa ni Dustin, ang pasukan sa maliit na mundo ay patuloy na nagbabago sa espasyo. Bukod dito, mabilis itong kumilos kaya imposibleng makasabay ito ng mata. Hindi nakakagulat na ang pasukan sa maliit na mundo ay napakahirap hanapin. Ang pagdama ng isang bagay na patuloy na gumagalaw sa napakabilis na bilis ay magiging isang mahirap na gawain para sa sinumang martial artist. Nakatutok ang mga tirek na mata ni Dustin sa pasukan sa maliit na mundo na mabilis na gumagalaw. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod patungo sa patuloy na palaipat-lipat na pasukan. Habang sinusubukang tansyahin ang susunod na lokasyon nito. Sa oras na ito, ang dragon at elepante ay itinumba at itinapon pabalik ng higanteng hayop. Ngayon, ang halimaw ay tumatakbo patungo sa Dustin sa isang hindi makataong bilis. Bush! Dumating si Dustin sa pasukan sa maliit na mundo at sinisid ito. Sa sumunod na sandali, nawala si Dustin sa manipis na hangin. Brrr! Nasa likod niya ang makapal na buntot ng halimaw at humampas kay Dustin. Agad na gumuho ang lugar na parang gawa sa papel. Swoosh! Nararamdaman ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa espasyo sa likuran niya. Hindi napigilan ni Dustin ang isang mahabang buntong hininga. Siya ay nasa labas ng panganib kahit sa ngayon. Napakalakas ng halimaw na iyon. Kung naglakas loob siyang makipaglaban sa halimaw, hindi niya makakayanan ang kahit 2 o 3 pag-atake. Sa loob ng ilang minuto ay dudurog na sana siya ng halimaw sa tinadtad na karne tulad ng ginawa nito sa ibang mga nilalang. Samantala sa oras na iyon, sa loob ng nakatagong espasyo, isang templo ang nakatayo sa silangang bahagi ng isang nayon sa nakatagong maliit na mundo. 2 oras na ang lumipas. Siguradong patay na ang batang tao. Dapat talagang kinasusuklaman ng Diyos ang ating lahi. Kung hindi, bakit kailangan nating makulong dito sa kakilakilabot na kadiliman magpakailanman? Nakaupo sa paligid ng altar ang 5 matatanda. Na mukhang bigo. Davy. Ang isa sa mga matatanda ay mukhang mas desperado at miserable kaysa sa ibang mga matatanda. Itinikom niya ang kanyang bibig. At hindi siya gaanong nag-aambag sa usapan. Labis siyang nalungkot sa sitwasyon nila. Wag na, Davy. Ikaw ang pinuno ng nayon na ito. Alam kong labis kang nag-aalala tungkol sa aming kaligtasan at sinubukan mo ang lahat ng iyong makakaya upang matulungan kaming makaalis sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Gayunpaman, hindi ka makakalaban sa mga Diyos. Ang aming kasawian ay natukoy na. Walang sino man ang makakapagpabago niyan. Sabi ng isang elder. Oo, tama ka. Dahan-dahan lang, Davy. Maybe next time we shall have better luck. Bueno. Maghiwa-hiwalay na tayo at umuwi. Tapat na ang oras natin dito. Kailangan kong
Bumalik at bigyan ng gabay ang ilang makulat na apo. At tulungan silang maglinang. Sabi ng isa pang elder. Umuwi na kayo at magpahinga. Lahat. Sabi ni Davy sabay ngiti ng pilit. Tumayo lahat ang 5 matatanda at aalis na sana. Gayunpaman. Sa sandaling iyon, may kakaibang gumugulo sa kanilang isipan. Bigla silang nakaramdam ng kakaiba. Mabilis na nagbago ang kanilang mga kutis. Sino o ano ang gustong pumasok sa kanilang hindi kapani-paniwalang nayon. Sa wakas ay magkakaroon sila ng ilang mga bisita. Natarante sila at nagulat nang biglang may pumasok sa kanilang isipan na hindi makapaniwala at nagkatinginan sila. Iniisip nila kung posible ba ang iniisip nilang lahat. Sa tingin mo, posible bang natagpuan talaga ng binata ang pasukan at pumasok? Sabay-sabay na sigaw ng 5 matatanda. Puno ng luha ang mukha ni Davy. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nangyari na ito at napaluha sa tuwa. Let's go and inspect further kung ano ang nangyayari. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng shrine at lahat ay nagtungo sa iisang direksyon. Nasa loob ba ako ng maliit na mundo? Bulong ni Dustin sa sarili. Sa unang tingin, ang lugar ay tila isang primitive na kagubatan na malawak at sakop ang isang malawak na lupain. Naramdaman ni Dustin ang isang primitive aura na dumarating sa kanya. Parang hindi mapigilan. Nararamdaman din niya na maraming mabangis na malalaking hayop na nakatago sa kagubatan. Ang kanilang sigla ay napakalaki ng dagat. Mataas sa himpapawid. Paminsan-minsan, lumilipad ang malalaking ibon at naglalagay ng malalaking anino sa lupa. Shoop, shoop, shoop. Habang si Dustin ay pinagmamasdan pa rin ang maliit na mundo. 5 figure ang lumitaw sa malayong kagubatan at sumugod sa kanya. Sila ang 5 matatanda sa templo noon. Habang tumatakbo palapit sa kanya ang mga matatanda. Ang lupa sa kanilang kinatatayuan ay umaalingaw-ngaw na parang may lindol. Parang 5 malalaking halimaw ang baliw na gumagala. Mukhang nasa mabuting kalusugan ang mga matatanda. Kahit na sa kanilang katandaan. Medyo nagulat si Dustin sa kanilang sigla. Pinagmasdan silang mabuti ni Dustin at nakitang halos magkamukha na silang tao. Maganda ang kanilang katawan, at pinananatiling malakas at maganda ang tono ng kanilang mga kalamnan. Human boy, hindi ko talaga akalain na makakarating ka talaga at makakarating sa maliit na mundo. Isa itong himala. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas mula nang makita ng sino man ang pasukan sa maliit na mundong ito. 1/3. Lumapit sila kay Dustin sa isang iglap at tumayo sa harapan niya. Taas-baba ang tingin nila sa kanya habang pinupuri siya. Nakilala ni Dustin ang boses ng isa sa mga matatanda. Nice to meet you, sirs. Magalang na bati ni Dustin sa kanila. Human boy, you are really awesome. Now, please come to our village and have a seat. We can have a good chat as we update you on what exactly happened. Sabi ng isang elder. Ang matanda ay si Davy. Lahat tama. Tumanggo si Dustin. Dinala ng 5 matatanda si Dustin sa primitive na kagubatan. Ang mga dambuhalang puno na libo-libong metro ang taas ay nakatayo. At hindi mabilang na mga baging ang nagsalubong at nakapulupot sa mga puno ng kahoy. Paminsan-minsan, may malalaking mabangis na hayop na nakakubli sa malayo at maingat na pinapanood sila. Naramdaman ni Dustin na ang primitive na kagubatan ay may napakabagsik na kapaligiran at hindi niya maiwasang lihim na mamangha dito. Ang 5 matatanda ay kumilos ng kasing bilis ng 5 kabayong pandigma na tumatakbo sa isang parang. Madali at mabilis silang tumawid ng 10,000 metro. Gayunpaman, hindi rin naging mabagal si Dustin. Tinundan niya sila ng walang kahirap-hirap ngunit malapit. Mabuti naman at nakakasabay ka sa amin. Human boy, you can travel at the speed of light. It comes as a big surprise to me that you can effortlessly keep up with us. I guess that you can beat most of the young men in my village at this rate. Hindi napigilan ni Davy na purihin si Dustin. Oo, magaling talaga siya. Tumango ang 4 na matatanda bilang pagsang-ayon. Nakita ni Dustin na ang 5. Ang mga kakaibang matatanda ay talagang nasiyahan sa kanyang pakikisalamuha. Paminsan-minsan ay lumilingon sila at tumitig kay Dustin ng taas-baba. Tila may natuklasan silang mga kayamanan sa kanyang katawan.
ang mas malakas na mga talento na ipinakita ni Dustin. Mas malamang na siya ay makakatulong. Makaahon sila sa kanilang mga problema. Mayroon ba silang espesyal at hindi masabi na panlasa para sa mga kabataang lalaki? Naisip-isip ni Dustin. Kakaiba talaga ang pakiramdam. Habang nasa daan, nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso niya sa tuwing nararamdaman niya ang matatapang na sulyap ng mga ito sa kanyang katawan. Matapos makadaan sa masukal na gubat, tumuntong sila sa matibay na lupa. Isang patag na lupa ang bumungad sa harap ng mga mata ni Dustin. Isang nayon ang lumitaw sa hindi kalayuan. Ang nayon ay napakaluma at halos itinayo. Kung ano ang hitsura nito. Karamihan sa mga bahay doon ay gawa sa mga bato. Nagtakbuhan ang mga bata sa paligid. Naghahabulan at naglalaro sa paligid. Ang mga taga-nayon ay abala sa kanilang sariling mga bagay. Maingat na pinagmamasdan ni Dustin ang paligid. Nalaman niya na ang mga lalaki sa nayon ay pawang malalakas sa pisikal. Karamihan sa kanila ay naglalakad ng walang sando, na nagpapakita ng kanilang makinis na mga linya at pait na katawan na puno ng lakas ng pagsabog. Karamihan sa mga lalaki doon ay abala sa paghihiwalay ng malalaking hayop. Ang ilan sa mga halimaw na ito ay maaaring umabot sa 100 metro ang haba. Mayroon silang nakakatakot na mga katangian na kahawig ng isang lobo. Habang ang ilan sa mga hayop ay katulad ng mga ibon na maaaring sumasaklaw ng hanggang sa higit sa 30 metro. Mayroon ding mga itim na oso na maaaring magtaas ng hanggang 100 metro ang taas. Ang mga lalaki ay ekspertong hiniwa ang mga halimaw na hayop na ito. Pinalatan nila ang kanilang mga balat sa isang mahusay na paraan. At pinilot ang laman at buto. Ang pagputol sa mga hayop na ito ay naging napakadali para sa kanila na parang hinihiwa lamang nila ang mas maliliit na hayop. Tulad ng mga manok o pato. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman ni Dustin na ang mga patay na ibon at hayop ay nagmumula pa rin sa isang mabangis na aura ng ganid. Nararamdaman niya ang pagbuhos ng masamang espiritu sa kanila. At ang pressure ng enerhiya ay kahanga-hanga. Kahit sinong mahinang magsasaka ay hindi man lang manggahas na lumapit. Bago ang kanilang kamatayan. Ang mga mababangas na hayop na ito ay halatang napakalakas. Ngunit sa kabila ng kanilang napakalaking kapasidad, nagawa silang patayin ng mga taga-nayon. Mukhang ang nayon na ito ay hindi kasing simple ng tila. Sanay na sanay sa martial arts ang mga tao sa lugar na ito. Papuri ni Dustin sa kanyang isipan. Nang akayin siya ng 5 matandang lalaki sa nayon. Pinalibutan siya ng malaking grupo ng mga bata. Umajejek sila at nagtatakang tumitig kay Dustin. Napatingin din sa kanya ang iba pang matatanda. Sa buong nayon, ang mga matatandang kasama ni Dustin ay lubos na iginagalang sa kanilang posisyon. Habang siya ay personal na sinamahan ng 5 kilalang matatanda. Ang mga taga-nayon ay nakaramdam ng init sa kanya at ngumiti sa kanya nang magtama ang kanyang mga mata. Mukhang napaka-friendly ng katutubong kaugalian ng nayon na ito. Naramdaman ni Dustin ang mabuting pakikitungo ng nayon at paminsan-minsan ay ngumingiti ito sa mga taga-nayon. Pagkatapos mamasyal sa lugar, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa templo sa silangan ng nayon. Naka-cross-legged siya sa tabi ng altar kasama ang 5 matandang lalaki na dinala siya doon. Sa buong nayon, ito ay itinuturing na kanilang pinakasagradong lugar. Ang mga mahahalagang kaganapan sa nayon ay ginanap sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakilala si Davy kay Dustin. Tulad ng nangyari, sila ay isang napaka-espesyal na sinaunang lahi na tinatawag na hybrid Titan race. Napakakomplikado ng pinagmulan ng kanilang lahi. Ayon sa mga alamat, ang higanting lahi, ang lahi ng dragon, at ang lahi ng banal na elepante ay namuhay ng magkakasuwato sa iisang mundo. Sila ay iginagalang na may mataas na katayuan at prestihiyo. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpasya ang mga miyembro ng 3 magkakaibang lahi na magpakasal. Nang maglaon, nagkaroon sila ng mga sanggol. Habang ang mga inapo ay namumuhay ng magkasama sa mahabang panahon. Unti-unti silang umunlad sa isang espesyal na angkan. Ang partikular na species na ito ay mayroon ding dugo ng mga higanti. Lahi ng dragon. At lahi ng banal na elepante. Kaya naman,
Tinawag silang hybrid na lahi ng Titan. The Hybrid Titan Race. Inaplos ni Dustin ang kanyang baba. Sinusubukang alalahanin kung kilala niya sila noon pa. Ayon sa mga kwento mula sa nakaraan, ang aming lahi ay minsang pinuntirya ng isang napakalakas na tao noong unang panahon. Gusto niyang bigyan natin siya ng blood essence. Dahil mayroon tayong pamana ng dugo ng lahi ng dragon, lahi ng banal na elepante at lahi ng higanti. Bihira at mahalaga ang ating lahi ng dugo. Hindi namin ito gustong ibigay sa sinuman dahil ang esensya ng dugo ang aming pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya pinangunahan ng ating Supreme Grandmaster ang ating mga tauhan na lumaban. Sa huli, nakulong kami ng makapangyarihang lalaking iyon sa lugar na ito gamit ang array. Hindi pa tayo nakatakas sa lugar na ito mula noon. Muling sabi ni Davy, naiintindihan ko. Tumanggo si Dustin. Pagkalipas ng mga taon ng laban, naging malinaw na ang ating Supreme Grandmaster tungkol sa array na ito at nakagawa na ng paraan para masira ito. Gayunpaman, hindi kami makalusot sa aming sarili dahil ito ay partikular na idinisenyo para sa mga katangian ng aming lahi. Maaaring pigilan ng array na ito ang ating lahi ng natural. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong array tailor na angkop para sa amin, ito ay medyo mahina ang suppressive effect sa mga nilalang ng iba pang mga lahi. Kaya naisip namin na ito ay dapat na mga nilalang mula sa ibang mga lahi na makakatulong sa amin na masira ang hanay. Ito ang pag-asa na ating makakapitan. At ngayon, anak ng tao, sa wakas ay nakilala ka namin dito. Ikaw ang pag-asa ng aming pagtakas. Practice na sumabog sa pag-asa si Davy nang matapos ang kanyang mga salita. Sir, please teach me how to break the array as soon as possible para tuluyan na tayong makatakas dito. Napangiti si Dustin. Nakita niya ang sitwasyon na medyo kapos-palad dahil siya ngayon ay nakulong sa parehong paraan tulad ng mga ito. Ang layunin niya ay makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Well, ngayong pumayag ka na, I'll ask our Supreme Grandmaster to see you now. He will teach you the array breaking skill. Banggit ni Davy, your Supreme Grandmaster. The Supreme Grandmaster of your clan is still alive. Tanong ni Dustin. Nagulat sa impormasyong ito. Siyempre, ang ating Supreme Grandmaster ang siyang nanguna sa atin para lumaban sa makapangyarihang lalaking iyon. Bagamat nasaktan siya ng husto sa laban na iyon, nagawa pa rin niyang lumaban. Siya ang gumawa ng array breaking method. Sabi ni Davy, matapos ikwento ang kanilang kasaysayan kay Dustin. Sabay-sabay na ginamit ng mga elder ang kanilang mga kakayahan at inihagis ang kanilang espiritual na lakas sa altar na nasa gitna ng templo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang ang ilusyon na pintuan ng espasyo at oras ay lumitaw sa altar. Bush! Lumabas ang isang figure. Isang matandang lalaki ang lumitaw na may hawak na tungkod. Mukha siyang maliit at matanda, na ang kanyang balat ay kulubat na parang mga balat ng puno. Supreme Grandmaster. Sabay-sabay na tumayo ang 5 pang matanda nang makita nila ang maputing buhok. Agad silang lumapit sa matanda na may paggalang. Well, alam ko na ang lahat sa ngayon. Ang binatang ito na iyong natagpuan ay tunay na pag-asa ng ating lahi na makaalis sa lugar na ito. You guys did a good job. The Supreme Grandmaster commended. Young man, it's up to you kung makakaahon ba tayo sa wakas sa panganib o mananatili dito magpakailanman. Magiliw na tanong ng matanda habang inilipat ang tingin kay Dustin. Ngumiti siya, mainit na palapit sa kanya. Napakabait mo sir. Mabilis na yumuko si Dustin. Sige binata. Ang susunod na gagawin namin ay magdaraos kami ng seremonya para maabsorb mo ang kapangyarihan ng ating lahi sa iyong katawan. Boy, isa rin itong magandang pagkakataon para sa iyo. Masasabi kong makapangyarihan ka sa pisikal na paglilinang. Kung matagumpay mong maakay ang gayong kapangyarihan sa iyong katawan. Nakangiting tanong ng maputi ang buhok. Ano, Supreme Grandmaster, gusto mo bang makuha ng binatang ito ang kapangyarihan ng ating lahi? Ang binatang ito ay isang tao lamang. Hindi siya kalaban sa atin. Ang hybrid na lahi ng Titan. Lakas sa kanyang katawan ng malakas. Siya ay sisubog kung hindi tayo mag-ingat.
Bulalas ni Davy. Nagulat din ang iba pang matatanda. Alam ko iyon. Gayunpaman, kailangang nasa katawan ng binata ang ating kapangyarihan. Ito lang ang paraan para masira niya ang hanay. Higit pa rito, ako mismo ang mamumuno dito. Hindi ito mapanganib. Frustrated, pinandilatan ng Supreme Grandmaster si Davy at nagtaas ng boses. Sir, ang buong ideya ay nagbigay kay Dustin ng kilabot. Parang isang napaka-delikadong bagay na direktang sumipsip ng ganoong kapangyarihan sa kanyang katawan. Gusto ba akong gamitin ng matandang ito bilang trial subject? Bueno, binata, hayaan mong dalhin kita sa seremonya para sa pagbibigay ng kapangyarihan. Gamit ang isang kaway ng manggas. Iginiya ng matanda si Dustin pataas at umalis sa mga dambana. Matanda, ibaba mo ako. Protesta ni Dustin sa takot. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay malinaw na may nakakatakot na kapangyarihan. Si Dustin ay nahuli sa kanyang manggas at ito ay kasing lakas ng bawal na mahika. Hindi siya makagalaw. Matapos siyang ikulong, dinala ng matanda si Dustin sa isang bukas na lupa sa labas ng templo. Napatapak na lang ang lalaki sa sahig. Mahirap. Boom! Nagsimulang lumipad ang usok at alikabok sa paligid dahil sa matinding impact at maraming malalaking halijing bato ang bumangon mula sa lupa sa harapan nila. Ang mga ito ay inukitan ng iba't ibang uri ng matingkad na pattern. Sa malapit na inspeksyon, nakita ni Dustin na ang mga guhit ay iba't ibang marahas na hayop. Bukod sa dragon at elepante, kasama nila ang lobo, lawin, rock, pagong, oso, ahas, at paboril. Ang kawili-wiling bagay ay ang hayop sa bawat haligi ay tila parang buhay at naglalabas ng isang malakas na aura. 81 haligi ang lumitaw sa kabuuan. At sa itaas ng bawat isa sa kanila ay mga anino ng mga higanti, dragon, at mga elepante, na puno ng solemn na nakapaligiran ang lugar. Ikinumpas ng maputing matanda ang kanyang manggas at itinulak nito si Dustin ng malalim sa gitna ng 81 halijing bato. Natomba siya, bago pa niya maintindihan ang nangyayari. Isang malakas na puwersa ang biglang tumama sa kanya at napaupo siya ng naka-cross-legged. Hindi siya makagalaw o makapagsalita. Hello, sir. What on earth are you doing with me? At least tell me if this is delikado. I should have a say in it and be able to decide if it is right for me. Tinawag ni Dustin ang puting buhok na matanda sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ngunit hindi tumugon ang matanda. Hoy, matanda, sabihin mo lang, anong gagawin mo sa akin? Nabalisa si Dustin at napasigaw ng malakas gamit ang kanyang espiritual na sense force. Anak, huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Kahit na may panganib na dumating sa iyo. Nandito ako at binabantayan ka. Mahinahong tugon ng matanda na may puting buhok. Baliw ka, matanda. Galit ngayon si Dustin. Pumunta ka at hanapin mo ako ng lahat ng uri ng magic blood para sa ating angkan. Tigaw ng maputing buhok. Sandaling natigilan ang 5 matandang lalaki. Ngunit pagkatapos, kumilos sila at mabilis na tumakbo palayo na parang kidlat. Inaasahan na sana ni Dustin ang ilang pagkaantala ngunit sa isang iglap lang. Bumalik sila na may dala-dalang mga garapon sa bawat kamay. Bawat garapon ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. At lumalabas sa kanila ang mabangong amoy ng dugo. Sir, ang mga banga ng dugo na ito ay hindi mabibili. Matagal na silang ligtas sa loob ng angkan. Kasama sa aming koleksyon ang dugo ng leon. Dugo ng dragon na nabuhay ng daan-daang libong taon. Ang dugong kailan. At maging dugo ng Infinity Beast. Sigurado ka ba na hahayaan mong gamitin sila ng taong ito? Tanong ni Davy. Siya at ang iba pang 4 na matatanda ay nakatitig sa mga banga na may malungkot na tingin. Tila nag-aatubili silang ibigay ang gayong mahalagang kayamanan kay Dustin. Nagulat si Dustin sa sinabi ni Davy. Kung wala ang dugong ito, sa tingin mo ba ay makakaligtas ang batang ito kapag nakapasok na sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng dragon at ng elepante? Hindi. Tama. Kaya, tumahimik ka. Putol ng puting buhok na matanda. Tinuro niya si Dustin. Isang hindi nakikita.
Napakalaking puwersa ang lumabas sa kanyang mga daliri na dahilan upang mapatingin si Dustin sa langit habang nakabuka ang kanyang bibig. Pagkatapos, ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at isang tambak ng mga banga ang lumipad sa itaas mismo ng ulo ni Dustin. Ang kanilang mga talukap ay automatikong natanggal. Dugo ng iba't ibang kulay ang nasa loob ng bawat garapon na iyon. Bumuhos ang dugo sa bibig ni Dustin at umagos sa tiyan nito. Ang ilan ay kasing ginto ng sikat ng araw. Ang ilan ay kasing pula ng ruby. Ang ilan ay kasing puti ng gatas at ang ilan ay kasing itim ng tinta. Tila ay may iba't ibang uri. At bawat isa sa kanila ay naglalabas ng isang mabigat na kapangyarihan. Matapos makapasok sa kanyang katawan ang lahat ng uri ng mahalagang dugong ito. Naramdaman ni Dustin na parang nagsimulang mag-apoy sa loob niya. Ang hindi mabilang na mga anino ng mabangis na ibon at mga hayop na nababalot ng apoy ay lumitaw sa bawat sulok ng kanyang kaloob-looban. At nakita niya ang mga ito ng mahina. Boom! Ang mga ibon at hayop na ito ay nagsimulang mabangis na labanan ng isa't isa. Natila na pagkamala na ang katawan ni Dustin ay isang larangan ng digmaan. Nagsimula na ang ritual para ilipat ang kapangyarihan ng dragon at ng elepante. Tigaw ng maputing buhok habang kumikilos. Sa sumunod na segundo, ang 81 haligi sa paligid ng Dustin ay sabay-sabay na yumanig. Na nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Mabilis na nagbago ang pugiling ng mga bato. Malakas na dagandong na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Pagkatapos ay lumabas ang mga anino ng ilang dragon mula sa kawalan. Mukha silang maharlika. Pagkalipas ng ilang segundo, maraming anino ng malaking elepante ang natano din sa kanya. Pagkatapos gumawa ng ilang maringal na pagliko sa kanyang ulo. Ang mga anino ay mabilis na sumugod sa ulo ni Dustin. Ilang saglit, walang patutunguhan silang tumakbo sa kanyang katawan at walang katapusang umuungol. Sa mga halimaw at ibon na nasa loob nito. Ang katawan ni Dustin ay gulo na gulo. Ang mga ingay ng kanilang mga dagandong ay maririnig na nagmumula rito ng tuluyan. Kasabay nito ang pagbangga nila sa isa't isa na para bang hindi sila magkakasama. Naramdaman kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Natarante si Dustin. Matanda. Pinapatay mo ako. Hindi kita bibitawan. Pakiramdam ni Dustin ay sisubog na ang kanyang katawan. Unti-unti na rin siyang nawalan ng malay. Maya-maya lang ay gumalaw ang lalaking maputi at sumulpot sa likod niya sa isang iglap. Sa halip na gumawa ng isang bagay na malupit, umupo siya sa likod ni Dustin. Iniunat ang kanyang mga kamay. At inilagay ito sa kanyang likod. Young man, rest assured. I'll help you. Sabi niya kay Dustin sa magiliw na boses. Pagkatapos, ang napakalaking halaga ng gininto ang liwanag ay lumipad mula sa kanyang mga kamay at binalot si Dustin. Pinipigilan ang mabangis na mga hayop na umaatungal sa loob niya. Sa oras na iyon, nakoma na si Dustin. Kung hindi dahil sa matanda na maputi ang buhok, nasasabog na si Dustin sa confetti. Lumipas ang isang araw, tapos isa pa, lumipas ang isang buwan ng ganyan. Bang! Biglang natauhan si Dustin at nang imulat niya ang kanyang mga mata. Isang hindi nakikita, ngunit napakalakas na puwersa ang lumitaw at yumanig sa buong espasyo. Buhay pa ako. Tuwang-tuwa si Dustin. Oo, binata. Hindi ka patay. Higit pa rito. Matagumpay mong naabsorb ang kapangyarihan ng dragon at ng elepante. Subukan mo na ang iyong kakayahan. Ngumiti ang maputing buhok kay Dustin. Kahit papaano ay alam ni Dustin ang gagawin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Isang grave dragon at isang magic elephant na nagpapalabas ng marahas na aura ay nagpakita sa likod ni Dustin. Gayun din, nakita niya na siya mismo ay naglalabas ng liwanag na nagbabago sa pagitan ng madilim at maliwanag. Bukod dito, nakikita niya ang mga anino ng mga dragon at elepante na sumilip sa bawat butas ng kanyang balat. Mukha siyang invincible demon ngayon. Hindi na kailangang sabihin. Ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng kahanga-hanga. And try your vital energy too. Nakangiting sabi sa kanya ng maputing buhok. Agad na pinaandar ni Dustin ang kanyang vital energy. Pakiramdam niya ay malapit na siyang magtagumpay.
Ang kapangyarihan ng dragon at ng elepante ay hindi lamang nakakatulong sa iyong katawan. Ngunit napabuti din ang kalidad ng iyong vital energy. Dapat kang tumutok sa pagpasok sa isang mas mataas na kaharian ng mahahalagang enerhiya ngayon. Pagkatapos mong pagsamahin ang iyong bagong kaharian, sasabihin ko sa iyo kung paano masira ang hanay na iyon. Sabi sa kanya ng maputing buhok. Maraming salamat, Ginoo. Sabi ni Dustin. Tiyak na magiging mas makapangyarihan ako ngayon. Bigla siyang nakaramdam ng pasasalamat sa matanda. At nahiya rin sa sobrang galit sa kanya. Tumawa ng malakas ang maputing buhok. Napakagaan ng loob ko na hindi mo ako sinisisi na muntik na kitang mapatay. Pagkatapos noon, ikinaway niya ang kanyang manggas at nawala sa manipis na hangin. Siya ay isang napakalakas na master at si Dustin ay hindi nakakakita sa kanyang cultivation base. Pagkalipas ng 2 buwan, matagumpay niyang nalampasan ang Thunderstroke Doom. At naabot ang premium na yugto ng Immortal Realm. Pagkatapos noon, tinimulan niyang pagtibayin ang kaharian na kanyang narating. Makalipas ang 20 araw, naramdaman niya na ang kanyang cultivation base ay naging solid. Ang maputing buhok na matanda at ang iba pang 5 matandang lalaki ay kusang dumating sa Dustin. Young man, let's start, sabi ng maputing buhok kay Dustin. Malaki. Tumayo si Dustin. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagbahagi kay Dustin ng detalyado kung paano masira ang hanay. Lumalabas na ang 8 stone steles ang susi para tuluyang sirain ang array. Ang isang malaking bilang ng mga array flag ay nakatago sa loob ng mga steles. Hanggat ang mga flag na ito ay nasira, ang array ay titigil sa paggana. Gayunpaman, kasing dali ng tunog, may isang problema. Ang 8 steles ay nilikha ng isang mahusay na master noong sinaunang panahon. At naglalaman ang mga ito ng napakatindi at napakalaking kapangyarihan. Ang mga karaniwang nilalang, kapag nakalapit sa mga steles, ay sasabog sa isang iglap. Bukod dito, ang malaking shot na iyon ay nagbigay ng spell sa mga steles. Na isang sumpa sa hybrid na Titan race. Kung ang isang malakas na hybrid na Titan ay lalapit sa 8 steles, ang huli ay sasabog. Nalilipulin ang lahat ng nasa malapit. Nangangahulugan ito na ang maliit na mundo kung saan nakatira ang mga hybrid na Titan ay sasabog at babagsak. At lahat ng mga miyembro ng lahi ay Year-Okan at durog na durog. Sa madaling salita, ang maimpluwensyang tao na lumikha ng mga steles sa simula ay nagplano na magpakailanman nabitag ang mga miyembro ng hybrid na lahi ng Titan sa maliit na mundo bilang isang parusa. Sir, hindi ako kasing lakas mo. Paano kung hindi ako makalapit sa 8 steles? Hindi maiwasang magtanong ni Dustin. Ang 8 steles ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Baka mapatay ako nito, naisip niya, bahagyang nag-aalala para sa sarili. Huwag kang mag-alala, anak, aagawin ka ng aming mga totem. Ang dragon, at ang elepante kung kinakailangan. Sa ganoong paraan, maililipat sa iyo ang kanilang kapangyarihan. At kapag nangyari iyon, maaari mong masira ang hanay. Tagot ng maputing buhok na may kasamang ngiti. Sigurado ka ba dyan? Natigilan si Dustin na medyo nagdududa pa sa sinabi ng matanda. Oo, syempre. Nagsumikap ako para tulungan kang maabsorb ang kapangyarihan ng dragon at ng elepante. Ginawa ko ito upang angkinan ka ng aming mga totem at tulungan kang masira ang hanay. Paliwanag pa ng mapuputing buhok na matanda na may kasamang isang tumawa. Pagkatapos, matikas niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Biglang, isang nakasisilaw na liwanag ang nagpapaliwanag sa kalangitan. At isang matingkad na dragon at isang banal na elepante, na parehong naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Ang lumabas mula rito, nagmadali silang lumaban sa dambuhalang halimaw na iyon para iligtas si Dustin. Sa malapad na bibig nito, ang dragon ay nagsigawan ng isang dumadagendong na dagendong. At hindi hinayaang matabyunan ng dragon ang sarili. Pinatunog ng elepante ang kanyang puno. Sa isang iglap, bumagsak silang dalawa sa lupa at tumayo sa gilid ni Dustin. Sige, boy, you can go and break the array now. Bili ng matanda na may puting buhok. Sige, sali na ako.
Sumugod si Dustin patungo sa pasukan ng maliit na mundo. Samantala, ang dragon at ang elepante ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Sa puntong ito, ang puting buhok na matanda, ang iba pang 5 matandang lalaki, iba pang hybrid na titans, lalaki, at babae, lahat ay tumingin kay Dustin na may mga mata na puno ng pag-asa. Bush! Nagmamadaling lumabas ng pasukan. Lumitaw si Dustin sa espasyo sa labas. Parg! Ang mga dagandong ng hindi mabilang na mga hayop ay umalangaw mula sa lahat ng direksyon. Ito ay maliwanag na ang mundo ay napuno ng mga ito. Nako! Wala! May 8 higanteng hayop doon. Tigaw ni Dustin. Nagulat pagkatapos ng mabilis na pag-scan sa kawan. Noong nakaraan, isang napakalaking halimaw lamang ang tumakbo sa kanya at hindi niya ito nakayanan. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng 8 napakalaking hayop, na lahat ay tila mabigat na kalaban. Higit pa riyan, maraming mas maliliit na hayop ang nakapalibot sa 8 higanti. Malinaw na ang 8 ay ang mga pinuno ng grupo. Damn it, minabuti kong magmadali at masira ang array. Ang unang plano ni Dustin ay hanapin ang napakalaking halimaw na nakaharap niya noong huling narito siya at labanan ito. Ngunit pagkatapos na makita ito, agad siyang nagbago ng isip. Bush! Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya sa isa sa 8 stelas na parang kidlat. Darating ang tagalabas na iyon. Patayin mo! Natuklasan ng 8 higanteng hayop si Dustin at sabay-sabay na sumigaw sa kanya. Boom! Sa susunod na segundo, ang buong pack ay dumagsa sa paligid ng Dustin na parang tubig. Nililigawan mo si kamatayan. Mga hayop ka! Sumigaw si Dustin at iniunat ang kanyang kamay. Sa susunod na minuto, isang napakalaking palm na enerhiya na napapalibutan ng anino ng dragon at elepante ang lumitaw mula sa braso ni Dustin. Biglang lumitaw ang madilim na ulap at tinakpan ang araw. Dumating ang enerhiyang palad sa mga mabangis na hayop na iyon. Bago pa man sila makaungol ulit, durog na ang mga nasa unahan ng grupo. 1,000 halimaw ang namatay at nagdusa ng parehong kapalaran tulad nito lahat ay nasa kamay ni Dustin. Wow! Napakalaking tulong talaga ng matandang iyon. Kapansin-pansing bumuti ang lakas ko. Bulalas ni Dustin sa sobrang tuwa. Bush! Pagkaraang tapusin ang mga nasa daan. Agad niyang narating ang isang stela. Invader! Naglakas loob kang lapitan ng 8 trigram stela. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Sabi ng isa sa mga higanteng hayop na may panunuya. Siya at ang iba pang 7 higanteng hayop ay nagpasikat ng isang malisyosong ngiti. Hindi man lang nag-aalala sa presensya ni Dustin. Alam kung gaano kalakas ang 8 stelas. Lahat sila ay kumbinsido na mamamatay si Dustin. Kapag napalapit siya sa alinman sa mga ito, ang kanyang kaluluwa ay tuluyang masisira. Ilang saglit pa. Naglabas ng suppressing power ang stela sa harap ni Dustin. Dumating ang napakalaking puwersa kay Dustin. Bigla siyang nakaramdam ng di makagalaw. Ang masama pa, pakiramdam niya ay pinipisil ng mahigpit ang kanyang katawan at sesubog na. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya agad nagpanik. Nang mapansing nasa panganib siya, binibigkas ni Dustin ang ilang awit. Ang higanteng dragon at ang mahiwagang elepante sa likuran niya ay biglang naglabas ng mga gintong ilaw at lumipad sa kanyang katawan. Bilang resulta, damaloy sa loob niya ang isang napakalaking kapangyarihan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Dustin na ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Nataman niya ang suppressing power ng stela at malayang nakagalaw muli. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagsimulang maghanap para sa array flag sa stela. Nakakuha ako ng isa. Inabot lang siya ng ilang segundo upang mahanap ang isang array flag. Matapos ang mga taon ng pag-aaral at pagmamasid, ang maputing buhok na elder ay marami nang natutunan tungkol sa 8 stelas. Alam din niya ang pamamahagi ng mga flag ng array sa mga stelas. Sa kanyang malinaw at spot-on na pagtuturo, madaling mahanap ni Dustin ang array flag. Walang pag-aalinlangan na umindayog si Dustin sa bandila. Bang! Sa malakas na tunog, nadurog ang bandila. Isa pa, sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Nakita ni Dustin ang pangalawang array flag. Bang!
Matapos basagin kaagad ni Dustin ang bandila. May nakaukit na tampo sa mukha niya. Tila nasiyahan siya sa paghahanap at pagsira sa mga watawat. Fuck! Galit na galit. Sabay-sabay na sumugod ang 8 naglalakihang hayop sa Dustin. At that rate, alam na nila kung gaano siya ka-threat. Nang makita ito, nagpa siya si Dustin na magmadali. Nagpalipat-lipat siya sa stela na parang multo. Sa isang segundo, nahanap niya ang iba pang mga flag ng array at sinira ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag si Dustin matapos matagumpay na gawin ang kanyang trabaho. Nagawa kong sirain ang isang stela. Naisip niya sa sarili habang bahagyang humihingal. Maya-maya pa, isang marilag na boses ang nanggaling sa stela sa harap ni Dustin. Sino ang sumisira sa 8 trigram stela array ko? Laking gulat ni Dustin nang marinig iyon. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang figure sa ibabaw ng stela. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Na may hugis itlog na mukha. Sa malungkot na mga mata. Mataman niyang tinitigan si Dustin. Isang tao lang na brat ang may kakayahan na masira ang hanay ko. Umanda ka. Lalamunan ko ang iyong espiritual na kaluluwa at pipilitin ka sa 8 trigram stelas. Bumisi ang medyo may edad na lalaki. Ito ay isang espiritual na marka ng kaluluwa. Naisip ni Dustin sa lubos na pagkagulat. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng ginintoang damit. Ang 8 naglalakihang halimaw ay sumugod sa kanya mula sa malayo. Lumulutang at nakayuko ang kanilang mga ulo na parang mga alipin. Bukod sa 8 higanteng hayop, ang iba pang mga hayop ay nagbigay galang din sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mukhang ang lalaking ito ang nag-set up nitong 8 trigram stela array. Naisip ni Dustin, bagaman isa lamang siyang markang espiritual na kaluluwa. Nararamdaman kong mapanganib ito. Bush! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong roba ay naging isang gintong liwanag at lumipad patungo sa Dustin. Dahil sa takot dito, tinawag ni Dustin ang Supreme Spiritual Pot at itinuro ito sa gintong liwanag. Binubuo ito ng napakaraming omnipotent gas. Iyan ay isang kahanga-hangang magic treasure. Ngunit sayang para sa iyo. Binata, hindi pa rin ako nito mapipigilan. Walang pakialam na anunsyo ng lalaking nakasuot ng ginto. Tinuntok niya ang Supreme Spiritual Pot ng 12 beses. Pinalipad ito sa malayo. Pagkatapos, nang walang anumang babala, pumasok siya sa soul sea ng Dustin. Kailangang sabihin na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng gintong robe ay talagang isang mabigat na kalaban. Bagamat isa lamang siyang markang espiritual na kaluluwa na iniwan ng tunay na Panginoon. Nakapasok siya sa soul sea ng Dustin sa isang iglap ng walang gaanong pagtutol. Mayroon kang espiritual na puno dito. Tao, hindi ako makapaniwala na mayroon ka talagang espiritual na puno. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namangha nang makita ang espiritual na puno. Haha, ang swerte ko lang ay bumuti. Ito ay napakahusay. Magagamit ko ito sa aking kalamangan at maa-absorb ang espiritual na punong ito. Ibig sabihin, kahalip na maging isang markang pang-espiritual na kaluluwa. Sa wakas ay maaari na akong maging isang kumpletong espiritual na avatar. Isang araw sa hinaharap kung sakaling makisama ako sa aking orihinal na katawan. Ang aking lakas ay tataas ng husto. O baka may posibilidad na makatuntong ako sa maalamat na estadong iyon ng kawalang hanggan. Pinag-isipan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga pagpipilian at tumawa ng malakas. Iniisip ang lahat ng posibilidad na kayang ibigay sa kanya ng espiritual na puno. Anak, ako ay sorry. Ngunit kailangan kong ilayo sa iyo ang espiritual na punong ito. Ang sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gininto ang damit bago mabilis na tumakbo patungo sa espiritual na puno. 2/3. Nagulat si Dustin. Boom! Sa loob ng Dustin Soul Sea. Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw bilang isang napakalaking halaga ng espiritual. Tinasabog ng sentido ang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Ang espiritual na kahulugan sa dagat ng kaluluwa ay nasa estado ng ganap na kaguluhan. Ang mga alon na tila dragon ay bumaon sa lalaking nakasuot ng gintong damit.
Hindi nagtagal ay umugong ang pangalawang pagsabog habang ang Supreme Spiritual Pot ay sumali sa matinding labanan. Dumatungal ito at binasag ang lalaking nakasuot ng gintong damit. Ang mga berdeng dahon ay nagsimulang mahulog mula sa espiritual na puno. Ang mga dahon ay lumipad patungo sa lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Napinutol siya sa proseso. Talagang matindi ang labanan. Paanong ang isang taong brat sa Immortal Realm ay maaaring magkaroon ng napakalakas na espiritual na kahulugan? Nagtaas ng kilay ang lalaking nakasuot ng ginto sa pagtataka. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng espiritual na pakiramdam ni Dustin. Ang Supreme Spiritual Pot at ang espiritual na puno. Tila hindi siya makapagpahinga. Walang paraan na siya ay makakuha ng isang mas mataas na kamay laban sa kanilang pinagsamang pag-atake. Ilang sandali pa. Unti-unti na siyang natatalo sa laban at napilitang umatras. Lumipas ang 2 oras. Biglang. 12 ng mga ugat mula sa espiritual na puno ang lumipad pasulong at iginapos ang lalaki. Ang puno ay nagsimulang sumipsip sa lalaki bagamat natagalan bago matapos ang buong proseso. Agad na nadama ni Dustin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay tumaas ng husto. I can't believe it. For a while there I really thought the spiritual tree is in danger. But now it seems it was to its advantage. Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa kinalabasan. Teka, anong nangyari? Matapos matagumpay na pino ng espiritual na puno ang lalaking nakasuot ng gintong damit. Biglang napagtanto ni Dustin na nakabuo siya ng isang master servant na uri ng relasyon sa isa sa 8 dambuhalang hayop. Ang halimaw na iyon ay maamo na nakatingin kay Dustin na para bang nagpapasakop ito sa kanyang amo. Lumalabas na ang markang espiritual na kaluluwa ang kumokontrol sa hayop. Ngayong naabsorb ko na ang enerhiya ng lalaki. Nalipat na ang mga tungkulin natin at naging alipin ko na ang halimaw na ito. Hula ni Dustin. Bush. Agad namang sumugod si Dustin sa isa pang stela na parang kidlat. Ungol. Ungol. Dumagundong ang 7 higanteng hayop. Sabay-sabay na dumura ng apoy at tumakbo patungo sa Dustin. Ang iba pang mga halimaw ay dumagsa patungo sa Dustin. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang mamamatay tao na kalooban. Gayunpaman, ang isa na naging alipin ni Dustin ay tumalikod at umungal sa kanila. Hinampis niya ang 2 malalaking hayop gamit ang kanyang mga kuko at pinalipad sila ng medyo malayo. Mula sa kanila. Pagkatapos noon, sumugod siya patungo sa iba pang mga halimaw at nagpasabog ng malaking bilang sa isang iglap. Ang iba pang 7 malalaking halimaw at iba pang mga halimaw ay natigilan sa eksena. Hindi nila naiintindihan kung bakit bigla na lang inatake ng malaking halimaw ang sarili niyang uri. Tinamantala ni Dustin ang pagkakataon at sumugod sa isa pang stela. Nakaranasan ng matagumpay na pagsira sa mga flag ng array sa unang stela. Alam niya ang pamamahagi ng iba pang mga array. Sumugod siya at sinira ang lahat ng array flag sa stela na ito nang mas mabilis kaysa sa ginawa niya kanina. Human brat, how can you be so irrespectful? Ako mismo ang papatay sa iyo at ako mismo ang magdadala sa iyo sa impyerno. Ang isa pang lalaking naka-golden robe na kamukha ng kakalaban niya lang ay sumulpot sa tuktok ng stela sa harap ni Dustin. Swoosh! Sumakay siya sa soul sea ng Dustin. Ito ay isa pang espiritual na marka ng kaluluwa. Gaano karami ang mga bagay na ito? Tila ang dakilang tao noong sinaunang panahon ay nag-iwan ng markang espiritual na kaluluwa sa bawat stela. Ang lalaking ito na nakasuot ng gininto ang damit ay kasing lakas ng una. Deduced ni Dustin. Pagkatapos ng isang mabangis na labanan muli. Ang lalaking nakasuot ng gintong damit ay dinalisay ng espiritual na puno. Pagkatapos ay isa pang malaking hayop ang naging alipin ni Dustin. Bush! Mabilis na sumugod si Dustin patungo sa ikatlong stela. Sa puntong ito, ang lahat ng mga miyembro ng hybrid na lahi ng Titan ay nagtipon sa isang bukas na espasyo ng maliit na mundo. Haha! Lahat ay mukhang mahusay. Ang batang ito ay talagang kamangha-mangha. Siya ay nakakalusot sa mga stelas tulad ng isang kawayan. Tinira niya ang hanay ng mga bandila sa 2 stelas at ngayon ay patungo sa ikatlo. Hindi pinabayaan ng Diyos. Tayo. Bumulwak ang maputing buhok. Mukhang malapit na tayong makaahon sa gulo.
Napaiyak ang 5 matanda. Tuwang-tuwa sila habang tumutulo ang luha sa kanilang mga mukha. Excited din ang ibang mga taga-baryo. Ang hybrid na Titan race ay sabik na naghihintay. Sa kabilang banda, sa espasyo sa labas ng maliit na mundo, si Dustin ay lubos na gumaan. Tinisira ko ang lahat ng array flag ng ika-5 stela. Bulong ni Dustin. 5 higanting hayop ang naging alipin ni Dustin. Pinalibutan nila si Dustin upang protektahan siya mula sa iba pang 3 higanting hayop at mas maliliit na nilalang, na may higit na proteksyon kaysa sa sinimulan niya kanina. Sumugod si Dustin patungo sa ika-6 na stela upang ipagpatuloy ang pagsira sa array. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay winasak ni Dustin ang lahat ng array flag ng huling stela. Samantala, ang espiritual na puno ay nilinis din ang huling espiritual na marka ng kaluluwa ng gininto ang nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang 8 higanteng hayop ay naging mga alipin ni Dustin. Mabilis na sinulyapan ni Dustin ang mga natitirang halimaw sa malapit. Kaagad nilang sinalubong ang kanyang tingin. Ang mga hayop ay natakot sa kanya at naging maamo. Matapos pinuhin ang 8 espiritual na mga marka ng dakilang tao, si Dustin ngayon ay nagtataglay ng aura ng espiritual na kaluluwa ng dakilang tao. Lumuhad kayong lahat. Angal ni Dustin. Sabay-sabay na napaungol ang 8 naglalakihang hayop. Nakatayo sa tabi ni Dustin. Ang 8 naglalakihang hayop ay umuungal na para bang inuutusan nila ang iba pang mga halimaw sa kanilang paligid at ipinaparating ang mga utos ni Dustin. Sa sumunod na sandali, lumuhad ang lahat ng halimaw sa harapan ni Dustin. Tumingin sila sa kanya ng may maamong mga mata. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin na may napakaraming halimaw na lumuhad sa harap ng isang binata. Sa pagtingin sa 8 higanteng hayop at maraming hayop, hindi na napigilan ni Dustin ang kanyang kasabikan. Tawa siya ng tawa. Nakakagulat. Hindi ko nakita ang pagdating nito noong naglalakbay ako sa paglalakbay na ito. Nakangiting sabi ni Dustin. Nakakuha siya ng napakaraming makapangyarihang alipin sa loob ng maikling panahon ng hindi inaasahan. Ipinaliwanag nito kung bakit nadala si Dustin sa Pananabik. Ang bawat isa sa 8 higanteng hayop ay madaling talunin ang mga Grandmaster sa premium na yugto ng Immortal King Realm. Tinansya ni Dustin na ang lakas ng 8 higanteng hayop ay magiging malapit sa dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Tinatayang 20 halimaw ang maaaring maging kapantay ng isang master sa Immortal King Realm. Kung tungkol sa lakas ng iba pang mga halimaw, ang ilan ay katumbas ng Immortal Realm. Ang ilan ay ang Immortal Transforming Realm. Habang ang iba ay katumbas ng Heavenly Grotto Realm. Higit sa lahat, ang napakaraming bilang ng mga ito ay kamangha-mangha maaari silang comfortable na umapaw kung inilagay sa isang arena. Mayroong higit sa 100,000 sa kanila. Hindi mahirap isipin kung gaano kalakas ang 8 malalaking hayop at higit sa 100,000 halimaw at kung gaano kalaki ang pinsalang magagawa nila. The 8 trigram stela array is finally broken. Bulong ni Dustin. Habang nakatingin sa 8 stelas. Ang mga stelas ay naroon pa rin. Ngunit walang hanay upang i-activate ang mga ito at gawing malakas ang mga ito. Well, these stelas are very good. I bet they are made of very precious materials. I should put them away. Baka may silbi pa sila mamaya. Tinawayan ni Dustin ang kanyang kamay at bumuo ng isang malaking palad na gawa sa vital energy na humawak sa 8 stelas. Dahil nawalan na ng kapangyarihan ang mga stelas, patuloy silang lumiliit dahil sa vital energy ni Dustin hanggang sa bumaba sila sa laki ng puno. Pagkatapos ay inilagay ni Dustin ang mga ito sa kanyang space ring. Bush! 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 Ang walang katapusang kulay abo na fog ay nagpatuloy sa pagkalat sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kulay abong fog na sumasakop sa buong North Dragon Badlands ay nawala. Sa wakas ay bumalik na sa normal ang lahat sa North Dragon Badlands. Haha! Malaya na tayo sa wakas. Golden Heaven Immortal. Tinakaw mo ang kalayaan namin ng aking mga tao sa loob ng napakaraming taon. Hinding-hindi ko malilimutan at maghihiganti ako sa iyo maya-maya. Sa gitna ng North Dragon Badlands, isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas mula sa isang maliit na mundo.
Ang pinuno ng grupo ay ang matanda na may puting buhok. Sa sumunod na segundo, biglang pumailang lang sa langit ang lalaking may puting buhok na parang bola ng kanyan. Ang iba pang miyembro ng hybrid na Titan race ay sumunod na umaakyat sa langit. Hindi nagtagal ay nagmistulang ilang bola ng kanyan ang itinapon sa langit. Sa isang kisap mata, ilang libong hybrid na Titan ang nasa langit at nagkukumpulan sa paligid ng lalaking may puting buhok. Parg! Ang mga miyembro ng hybrid Titan race ay napaatras at umungal na parang naglalabas ng kanilang galit. Sa sorpresa ni Dustin, ang enerhiya ng North Dragon Badlands, ang Ancient Celestial World, at maging ang Outer Universe ay bumuo ng mga puting talon at lumipad patungo sa hybrid na Titan race. Mula sa bughaw, umihip ang malakas na hangin at kumupas ang araw at buwan habang nagkukumpulan ang maitim na ulap na parang may nabubuong bagyo. Ang sinaunang Celestial World at ang mga kalapit na planeta ay yumanig ng malakas. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa hybrid Titan race. Oh my God! Anong nangyari sa Ancient Celestial World? Maraming nilalang na malapit sa Ancient Celestial World ang nakapansin sa mga abnormal na phenomena. Marami pa ring nilalang na naggalugad sa sinaunang Celestial World at nakikilahok sa mga pagsubok. Nang marinig nila ang ingay at kaguluhan ay nagulat sila. Tingnan mo, maririnig muli ang malalakas na ingay mula sa North Dragon Badlands. Damn! Mukhang napakadelikado ng lugar na iyon. Gulat nilang naisip, sa sandaling iyon. Ang mga karagatan ng enerhiya na dumadaloy mula sa kalikasan ay ganap na nilunod ang libo-libong miyembro ng hybrid na Titan race. Ang bawat miyembro ng hybrid na lahi ng Titan ay sumisipsip ng enerhiya ng buong kasakiman. Sa bawat patak ay lalo silang naging makapangyarihan at ang kapangyarihang nagmumula sa bawat isa sa kanila ay lalong naging nakakatakot. Napatulala si Dustin sa nakita niyang eksena. Napakamangha ng lahi ng hybrid na Titan. Karapat-dapat silang magkaroon ng tatlong magkakaibang maharlikang bloodline. Marahil ay bumagsak ng husto ang kanilang lakas dahil sa sobrang tagal nilang nakulong sa maliit na mundo. Kaya naman matakos silang sumisipsip ng enerhiya sa ikalawang paglabas nila, na para bang wala ng bukas. Pag-aakala ni Dustin sa kanyang isipan. Pagkalipas ng 2 oras, ang hybrid na Titan race ay tumigil sa pagsipsip ng enerhiya mula sa kalikasan at lumapag sa harap ni Dustin. Dustin, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri sa pagtulong sa amin na maibalik ang aming kalayaan. May utang kaming walang hanggan sa iyo. Magiging kaibigan ka namin magpakailanman. At anumang oras na kailangan mo ng anuman. Handa kaming tumatawag. Ang puting buhok na sabi ni matanda kay Dustin habang tumatawa ng malakas. Ikinagagalak ko, na makatrabaho ka sir. Sagot ni Dustin. Lumapit ang iba pang 5 matatanda. You're too modest. Our Supreme Grandmaster is right. You will be our friend forever from now on. Bulalas ng isa sa kanila. Habang siya at ang iba pang matatanda ay pinalibutan si Dustin bilang pagpapahalaga. Well, what's your next plan of action? Sir, saan ka tutuloy? Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang manirahan sa Immortal End World pansamantala hanggang sa maayos mo ang lahat. Nagpropose si Dustin sa maputing buhok. Kung maaari niyang sabihin sa kanila na lumipat sa Immortal End World. Magiging bahagi sila ng Immortal End World at may mahalagang papel sa pangangalaga nito. Kung tutuusin, hindi maarak ang lakas ng maputing buhok. Hindi pa rin matukoy ni Dustin ang kanyang tunay na lakas ngunit nahulaan niya na ang matanda ay maaaring kapareha ng isang ninuno ng sekta. Haha, napakabait mo. Salamat sa iyong alok, Dustin. Gayunpaman, ang aking tribo ay nakulong dito sa mahabang panahon. Kung gayon, mamanahin natin ang sinaunang mundong ito at gagawin itong ating lugar. Gayunpaman, hindi mawawala ang lahat, sa kabila ng pananatili ng aking tribo dito. Mula ngayon, magiging kakampi mo kami. Tugon ng maputing buhok. Pinlano niyang sakupin ang Ancient Celestial World at manirahan sa hybrid na Titan race. Walang puwersa ang nang ibabaw sa sinaunang Celestial World sa loob ng mahabang panahon.
Ito ay palaging isang ligtas na lugar para sa lahat ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo upang sanayin ang kanilang sarili at patalasin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Natatakot akong hindi papayag ang mga buhay na nilalang mula sa ibang mundo kung balak mong pamunuan ang mundong ito. Sabi ni Dustin. Kung sino man ang may problema sa pagsakop natin sa lupaing ito, maaari silang lumapit at labanan tayo. With the hybrid Titan race, don't fear anything. Ngumuso ang maputing buhok. Tama. The hybrid Titan race are not afraid of war. The other 5 elders echoed. Mukhang mabangis. Agresibo at galante ang hybrid Titans. Naisip ni Dustin. Kaya sumuko si Dustin sa kanyang unang plano. Itapon ang lahat ng buhay na nilalang. Mula sa ibang mundo ngayon. Sabihin sa kanila na ang sinaunang Celestial World ay ang teritoryo ng hybrid na lahi ng Titan mula ngayon. Oo, kataas-taas ang Grandmaster. Sabay na sagot ng 5 matandang lalaki. Lumipad sila sa langit at nawala kasama ang 1,000 miyembro ng hybrid na Titan race. Ang bawat miyembro ng hybrid na lahi ng Titan ay may walang katapusang kapangyarihan at nagtataglay ng kapangyarihan ng dragon at ng elepante. Karamihan sa mga ordinaryong nilalang ay hindi posibleng maging kalaban nila. Sir, please let me help you. Alok ni Dustin. Pagkatapos ay ini-teleport niya ang 8 higanting hayop at higit sa 100,000 halimaw mula sa Slave Tower. Sa isang iglap, napuno na nila ang buong kalangitan. Ngayon ang lahat ng mga hayop ay nasa ilalim ng utos ni Dustin at itinago niya ang mga ito sa Slave Tower. Haha, Dustin. Hindi ako makapaniwala na napaamo mo ang magulong masasamang hayop na ito. Nakangiting sabi ng maputi ang buhok. Hindi ko alam na may pangalan pala sila. So ang mga halimaw na ito ay tinatawag na magulong masasamang hayop. Medyo nagulat si Dustin. Oo, sila nga. Ang magulong masamang hayop ay isang napakabihirang hayop. Maaari lamang silang ipanganak sa isang kapaligiran na may makapal na masamang enerhiya. Ang mababang antas ng magulong masasamang hayop ay hindi nakabuo ng kanilang sariling pag-iisip. Lahat sila ay nakaprograma. Ang gawin ay pumatay. Ang ilang matataas na antas na magulong masasamang hayop ay matalino. Ang 8 naglalakihang hayop ay talagang malakas. Sabi ng maputing buhok na nakatitig sa 8 higanteng hayop. Nakita ko, noon lang alam ni Dustin ang pinanggalingan at kahit ilang impormasyon tungkol sa kanyang mga alipin. Sige lang. Tinawian ni Dustin ang kanyang kamay. Sa ilalim ng pamumuno ng 8 naglalakihang magulong masasamang hayop, mahigit 100,000 mas maliliit na hayop ang kumawala. Hindi nagtagal. Nagkagulo sila sa lahat ng dako sa sinaunang Celestial World. Ang mga nilalang sa gitna ng kanilang mga pagsubok ay pinaalis kaagad. Ang sino mang tumangging umalis ay bubugbugin o papatayin. Halos walang nilalang ang makatiis sa pag-atake ng 1,000 hybrid na Titan at higit sa 10,000 magulong masasamang hayop. Ngunit ang sinaunang Celestial World ay malawak. Ito ay hindi bababa sa 100 beses na mas malaki kaysa sa Immortal End World. Sa makatuwid, imposibleng sipain ang lahat ng mga nilalang mula sa ibang mga mundo sa maikling panahon. Haha, Dustin. Ginawa mong posible ang lahat. Ngayon tayo na ang mamamahala sa Ancient Celestial World. I'll show you around. Sabi ng maputing buhok kay Dustin. Sir, napakabait mo. Pero alam kong marami kang dapat harapin. Please go take care of your own business. I don't want to be a burden to you. I will travel and explore mag-isa. Sagot ni Dustin. Okay. Pagkatapos ay hahanap ako ng magandang lugar at itatayo ko ang ating punong tanggapan at kukuha din ako ng mga tirahan ng aking mga tao. Sabi ng matanda sabay tango. With that, nawala siya sa isang iglap. Dahil ang hybrid na Titan race ay kakaalis lang sa maliit na mundo. Ang matanda ay maraming trabahong dapat asikasuhin bilang kanilang pinuno. I wonder kung nakaalis ng buhay si Derek sa Ancient Celestial World. Kung nandito pa siya, uhulihin ko siya. Bulong ni Dustin. Sumulong si Dustin habang inilalabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang hanapin ang kanyang target. Simula sa North Dragon Badlands. Sa katunayan, inutusan ni Dustin ang magulong masasamang hayop na hanapin si Derek.
Dahil si Derek ay apo ni Devil Ancestor Bale. Gusto ni Dustin na kunin siya bilang isang bilanggo ng masama. Sa oras na ito, sa isa pang lugar ng sinaunang Celestial World, mayroong maraming masasamang nilalang na naghahanap ng isang bagay. Kasama nila si Derek. Isang matandang masamang nilalang ang lumakad sa tabi ni Derek. Bilang karagdagan, mayroong 5 matangkad at mabangis na masasamang nilalang na nakapalibot kay Derek na parang pinuprotektahan siya mula sa isang panlabas na nanghihimasok, na namumukod-tangi sa karamihan. Ang 5 matatangkad na masasamang nilalang ay ang mga avatar ng 5 dakilang pinuno. Ang Grand Leader ay pangalawa sa command sa Devil Ancestor Bale sa Third Demonic World. Ang bawat dakilang pinuno ay namamahala sa isang malawak na teritoryo na bilyon-bilyong milya ang lapad. Marami silang mga tauhan sa ilalim ng kanilang pamumuno at may malaking kapangyarihan. Gayunpaman, kahit na ang mga dakilang pinuno ay kailangang yumukod kay Derek. Tapos si Derek ay apo ni Devil Ancestor Bale. Si Devil Ancestor Bale ang tunay na pinuno ng Third Demonic World. We have searched far and wide and covered every corner of the ancient celestial world. There is no trace of Dustin. Do you think it could be possible na si Dustin ay tumakas na sa Immortal End World? Galit na tanong ng isa sa mga dakilang pinuno, na nakabalot sa apoy. Sa aking opinyon, dapat ay nasa North Dragon Badlands pa rin si Dustin. There is no way he could have escaped that God-forsaken land. We should go back to the North Dragon Badlands and look for him. Sabi ng isa pang Grand Leader na may mahabang buntot at mga sungay. Sige, pumunta na tayo sa North Dragon Badlands. Nasa kamay pa rin ni Dustin ang aking bunsong anak. Kailangan ko siyang hanapin at punitin. Sabi ng isang Grand Leader na nakaitim na. Balabal na nagngangalit ang mga ngipin. Marami sa ating mga kaapo-apuhan ang ikinulong ni Dustin. Kung hindi tayo pupunta sa mundong ito para hanapin ang walang kwentang brat na iyon. Sabi ng isang Grand Leader na may pakpak sa likod. Lumabas na bawat isa sa 5 Grand Leaders ay may miyembro ng pamilya na nahuli ni Dustin. Ang 5 bihag ni Dustin ay mga paboritong anak ng mga Grand Leaders. Naglagay sila ng malaking inaasahan sa kanila at naglaan ng maraming oras, lakas at mahahalagang bagay sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ang 5 Grand Leaders ay nagpadala ng kanilang mga avatar sa Ancient Celestial World. Okay, let's go back to the North Dragon Badlands. Truth is, I also have a feeling that Dustin is hiding in the North Dragon Badlands. Sabi ni Derek sa mga avatar ng 5 Grand Leaders. Sa sandaling iyon, isang kulay abo na uri ng ambon ang gamulong patungo sa kanila mula sa malayo. Sa ambon ay maraming anino at halimaw. Ano ang maaaring mangyari doon? Lahat ng masasamang nilalang ay tumangala sa kulay abong fog sa pagtataka. Iyan ang mga halimaw mula sa North Dragon Badlands. Tinusundan nila tayo. Napasigaw si Derek sa takot. Hindi nagtagal bago ito. Nakatagpo siya ng mga halimaw at hinabol ng malaking bilang sa kanila sa North Dragon Badlands. Muntik na siyang mawalan ng buhay. Sa proteksyon at tulong lamang ng matandang masamang nilalang ay nagawa nilang maalis ang mga nakakatakot na halimaw. Nang maglaon ay bumangga siya sa mga avatar ng 5 Grand Leaders. Sa hindi inaasahan, ngayon ay nasa harapan na naman niya ang mga hayop. Takot na takot si Derek sa mga halimaw. Sabay-sabay na humakbang ang mga avatar ng 5 Grand Leaders at tumayo sa harap ni Derek para protektahan siya. Calm down, young master. Ipaglalaban namin sila at poprotektahan ka sa kanila. Sabay-sabay na sabi ng mga avatar ng 5 Grand Leaders. Brrr. Nakita rin sila ng mga halimaw sa himpapawid. Pinadala sila ni Dustin para hanapin si Derek. Dati, ipinadala ni Dustin ang imahe ni Derek sa kanilang soul seas. Kaya't ang ilan sa mga halimaw ay agad na ipinaalam kay Dustin ang kanilang natuklasan. Kahit na ang mga hayop ay hindi matalino, sila ay napakalakas. Hindi isang mahirap na gawain para sa kanila na punan si Dustin sa kung ano ang kanilang nahanap. This is my lucky day. Nahanap na nila si Derek. Nang matanggap ang mensahe, tuwang-tuwa si Dustin. Agad niyang ginamit ang kanyang bodily movement skill at tinungo ang lokasyon kung saan nakita si Derek.
Sa kabilang banda, naghahanda na rin ang mga masasamang nilalang na gumawa ng hakbang laban sa mga halimaw kung sakaling atakihin sila. Mr. Derek, huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang mga hayop na ito. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang kamay na nagsimulang lumaki ng ilang minuto laban sa hangin. Agad itong naging isang higanting maitim na kamay na naglabas ng napakatinding masamang aura at sinubukang hawakan ang mga halimaw sa kalangitan. Bahagyang yumanig ang lupa na parang tinamaan ng pagyanig. Biglang nagdilim ang langit. Tila ginawang impyerno ng dakilang pinuno ang espasyo. Talagang pambihira ang pag-atake ng isang dakilang pinuno. Brrr. Dahil ang mga halimaw ay hindi matalino at hindi nabuo ang pag-iisip. Hindi nila alam kung ano ang takot. Ang alam lang nila ay pumatay. Matapos salakayin, ang lahat ng mga hayop ay nagalit. 12-dosenang sa kanila ang sumugod sa dakilang pinuno na umatake sa kanila ng mamamatay tao. Ang malaking kamay ng Grand Leader ay muling lumapit sa kanila. Ang pinalaki na kamay ay dinurog sila sa maliliit na piraso. Grand Leader Oaks, ang galing mo. Magaling. Haha. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakalakas. Ang mga dagwang halimaw na ito ay nararapat mamatay. Sabi ni Derek sa Grand Leader na pumatay sa mga halimaw. Tuwang-tuwa. Magtiwala ka, Mr. Derek. Ang mga halimaw na ito ay hindi nagbibigay ng anumang banta sa atin. Nakangiting sabi ni Grand Leader Oaks. Oh, ganun ba? I'm afraid that you evil clowns will not laugh so much once I done with you. I will have the last laugh. Isang composed na boses ang umalangaw-ngaw sa langit. Pagkatapos ay lumitaw ang isang makapal na kulay abong fog. Sa loob ng ilang saglit, ang buong kalangitan ay natabunan ng kulay abong ambon. Boom! Isang malaking hukbo ang lumabas mula sa kulay abong fog. Ang namamahala sa malaking hukbo ay isang binata mula sa sangkatauhan. Tiningnan niya ang mga masasamang nilalang na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay 8 naglalakihang hayop. Ang bawat malaking halimaw ay naglabas ng isang malakas na aura, na parang maaari nilang sirain ang mundo anumang oras. Sa likod mismo ng 8 naglalakihang halimaw, ay isang lumangoy ng mga halimaw na siksikan. Napakarami nila kaya nakaharang sila sa araw. Hindi na maulit si Dustin yun. Sa pagpapakita pa lang ng binata, lahat ng masasamang nilalang ay nakatingin sa kanya sa gulat at inis. Oo, tama ka. Siguradong ako ito sa buhay na laman. Ngumiti ng mahina si Dustin. Dustin, saan ka ba nagtago all this time? At saan mo pa nakuha ang mga halimaw na ito? Ano ang ginawa mo sa kanila? Bakit kanila makikinig at susunod sa utos mo? Galit na galit si Derek nang makita si Dustin. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng takot nang makita niya ang malaking dagat ng mga halimaw na dahan-daang humahakbang sa likuran ni Dustin. Anong kalokohan ang isinusuko mo ngayon? Bakit ako magtatago sa inyo mga masasamang clown? Huwag kayong mambola sa inyong sarili. Hindi kayo ganoon kaimportante sa scheme ng mga bagay. Putol ni Dustin. Tumawa ng malakas. Dustin, how dare you capture our elite brave young men? Ibigay mo agad sila, or you will wish you never born. Tigaw ng Grand Leader na nabalot ng apoy habang humahakbang pasulong. Siya ang pinakamabilis ang ulo sa 5 dakilang pinuno. Ang 5 masamang nilalang na ito ba ay talagang mga dakilang pinuno? Hindi nakakagulat na naglabas sila ng napakalaking masamang enerhiya. Nagulat si Dustin, habang tinitingnan niya ang mga avatar ng Grand Leaders. Kung sa bagay, napansin na niya ang mga ito sa ikalawang pagdating niya roon. Pero nagkunwari siya para hindi masyadong maramdamang mahalaga sila. Ang mga dakilang pinuno ay lubos na iginagalang sa ikatlong damanak na mundo. Sila rin ay nagtataglay ng isang mabigat na kapangyarihan at lahat ay natakot sa kanila. Mukhang 5 avatar lang. Gayunpaman, mabibigat pa rin silang kalaban. Hindi ko sila basta-basta. Ngayon, tingnan natin kung ang aking 8 higanting hayop ay makakalaban sa mga avatar ng 5 Grand Leaders. Kung hindi nila kayang talunin, kailangan kong bumaling sa Supreme Grandmaster ng hybrid na lahi ng Titan para humingi ng tulong.
Nalutas ni Dustin pagkatapos gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang lakas ng 5 Grand Leaders.